Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga reaksyon o mga pag-angal, pag-alma ng mga senador sa nangyayari sa ating bansa, yung pangamba na dulot ng giyera dahil sa West Philippine Sea. Okay, gusto ko lang i-advertise, meron po tayong backup YouTube channel, The General's Perspective. Ang link ng channel na ito ay nasa description box ng video na ito. Paki-click lang para makasubscribe kayo. Ito pong channel natin ngayon ay may attempt na naman ang administrasyong ito na igurgur, i-hack ang ating channel. So kaya kailangan natin ng backup channel para anytime na may mangyari sa ating active channel ngayon, meron tayong platform na ipatuloy ang ating pagbabalita. Okay, ito, mga 5 senador ang nagpahayag ng kanilang mga pangamba, kanya-kanyang suggestion, ano ang gagawin ng administrasyong ito para makaiwas tayo sa giyera dahil napipinto na po ang giyera natin with China. Okay, pakinggan natin itong mga pahayag ng mga 5 senador. Ang una, si Senator Raimi, Senator Escudero, Senator Cayetano, Tolentino, and then may isa pa. Ito. Kailangan siguro alamin ko ano talaga ang nangyari, kung talagang nagkaroon ng sagupaan at talagang inapi yung mga Pilipino. Nakita naman natin, nasaktan. Kaya't alamin natin para hindi... So magkakaroon ng investigasyon. Nag-ayos ng resolusyon si Senator Amy Marcos para maimbestigahan sa Senado ang agresibong aksyon ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong June 17. Ayon sa mambabatas na siyang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, dapat mabusisi ang nangyaring insidente upang matukoy kung paano mas mapoprotektahan ng gobyerno ang mga Pilipino tuwing may rotation at resupply mission sa lugar. Bukod dito, dapat ding matukoy kung ano ang mga dapat maguhin sa kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas upang mas epektibo at ligtas na maikiit ang sovereign rights ng bansa. Sa lahat ng ayokong mangyari, magkaroon ng engkwentro, ng karahasan, ng gulo, ng digmaan dito sa ating bansa. Nakakatakot na itong init. The escalating tensions in the West Philippine Sea as well as the Taiwan Straits are very troubling, and I'm deeply concerned that this could result in more and more violent incidents in the near future. We should exercise all caution. We want a full briefing. Kung kinakailangan ng executive session, handa kami. Humihiling naman sa Senate President Francis Cheese Escudero ng isang pulong mula sa Department of Foreign Affairs kasabay ng panawagan na magkaroon na ng mas komprehensibong strategiya bukod sa paghahain ng diplomatic protest. Inirekomenda naman ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pulungin na ang National Security Council o NSC para maglabas na ng iisang tugon sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Para sa mambabatas, dapat ding imbitahan sa pulong ang mga dating presidente ng bansa. At kasi yan, may kakanasan. Wala na yung isa-isang tabi natin yung mga political considerations. Siguro, ang mananayip dito, ang mangingibaw dito, yung dapat maging appropriate response at yung pangangailangan ng bansa. So, Police President Herald can be invited kahit Zoom or what. Kailangan na rin anya mapag-aralan ng NSC kung maituturing na bang armed attack ang nangyari noong June 17 batay sa nakasaad sa 1951 Mutual Defense Treaty o MDT. Yung footages na nakikita nyo, bagamat putol-putol, makikita nyo na coordinated naman, pinaligiran, ginamitan ng bato, ginamitan ng itak, ginamitan ng palakon, ginamitan ng laseta. So, ito na ba yung uri ng armed attack na magti-trigger ng MDT? So, we have to gather all the information first kung ito na yon.
Sang-ayon naman si dating Foreign Affairs Secretary na si Senator Aled Peter Cayetano sa suhestyon ni Senator Tolentino. Ngunit mas mainam anya kung maliit na grupo na lamang ang pulong kasama ang mga dating Pangulo. Sometimes the President knows much more than we do. So minsan mahirap mag-judge sa mga actions kasi may mga briefing siya na hindi natin alam. If you're asking me, am I concerned? And I hope that there will be a high-level mini NSC, mini National Security Council talk na walang politika. Minsan kasi yung approach natin, napapasok din yung politika. But ang West Philippine Sea dapat walang politika, dapat united tayo dyan. Kasunod ng panibagong agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea, para kay Senator Juan Miguel Migzubiri, hindi na sapat ang pagkondena sa China. Bagkus ang dapat na anyang gawin ng gobyerno, bilisan na ang pagmodernisa sa Armed Forces of the Philippines o AFP para palakasin ang depensa ng bansa. Ayon sa mambabatas, hindi man kayang tapatan ng Pilipinas ang lakas ng China, madadagdagan naman ang puwersa ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nanawagan ng senador na gamitin na ang inilaang pondo para sa AFP at Philippine Coast Guard ngayong taon at bumili na ng mga bagong kagamitan sa pamamagitan ng bagong procurement law na pirma na lang ni Pangulong Marcos Jr. ang hinihintay. Harleen Delgado, UNTV News, Andres. So yun, 5 senador. Kanya-kanyang pahayag ng kanilang pagkabahala. Dito ako na-attract sa suggestion ni Senator Tolentino and Senator Alan Peter Cayetano na i-convene na ang National Security Council kabilang ang mga dating Pangulo. Kalimutan na muna yung politika. Tama yun. So, dating mag-start kay ERAP kahit Zoom lang, tama yun. Kasi panahon pa ni ERAP nung isinadsad yung BRP Sierra Madre dyan. So ERAP, Gloria, Duterte, Marcos, pag-usapan na ano ba talaga. Kasi wala nang patutunguhan itong sigalot sa West Philippine Sea. Mainit na talaga. Yung panawagan ni Senator Escudero na wag lang protesta kasi diplomatic protest walang nagagawa. Explore other approach, maximize dialogue. Tama naman yun. Kailang may nabasa akong article na sinasabi ng DFA. Ito sinulat ko. No talks. Wala na daw. They are not hopeful for diplomatic talks with China. Bakit daw? Kasi not unless, sabi ito, may condition ng DFA, not unless China acts sincerely and responsibly and refrain from behavior that put at risk the safety of personnel and vessels. China's words does not match their behavior. So ang panawagan ng DFA is China should adhere to international law o yung rules-based order. Maganda sana yung mag-usap ulit. Kasi sa ngayon wala nang usap-usap patigasan na lang ng ulo, patapangan. Tapang ng sundalong Pinoy, yung mga Navy sailors natin, Coast Guard, hindi tayo patatalo sa tapang. Kailangan nakikita kong approach natin ngayon is do not escalate, do not provoke, ganun Huwag kayong puputok, huwag kayong lalaban. Kawawa naman ang ating mga Navy sailors. Ganun nangyari sa kanila, di ba? Armado yung Navy fragment. Yun na po yung pinaka-the best na Navy personnel, yung Special Operation Group NAVSOG. Kaya nilang lumaban. Kailang ang approach ngayon is do not provoke, do not fire, do not do anything. Kaya inaapi na sila ng mga Chinese Coast Guard. Biruin nyo lang, palakol, pamalo o itak, ganun lang. Nakakahiya yun. Nako. Kami po sa AFP,
mahirap yung mawalan ka ng armas. Nakakahiya yun. Arang, yun ang asawa mo eh. Yun ang dangal mo, tapos mawalan ka ng armas dahil nakatali ang iyong kamay. Hindi naman forever na ang ating mga Navy sailors o Coast Guard eh ganun na lang magpasensya. Pagkadarating ang panahon, maubos ang pasensya nila, may makalabit nga. Kasi ang China, bully talaga itong China. I agree, irresponsible yung ginagawa nila. Kaya lang dahil sila yung superpower, eh kaya nilang gawin yun. They are really provoking our sailors to fire first. Kaya tingnan mo ang Chinese Coast Guard, wala silang armas. Kaya pag may nangyari dyan, nagpaputok ang Pilipino, tayo ang may kasalanan. So, next resupply, ganon ulit ang mangyari. Eh di kawawa lang tayo dahil hindi man tayo lumalaban. So hanggang kailan tatagal yung BRP Sierra Madre? Wala nang repair. Pagkain, tubig, mahirapan na makalusot. Baka ngayon nagugutom na mga marines natin doon, sailors natin nagugutom na dahil walang nakalusot eh. Paano ngayon yan? Eh ang China, bully talaga. They will do their best na walang maka-resupply. O di, magulo. Gera. Handa na ba tayong makipaggera? Ano sa tingin nyo? Aasa tayo sa tulong ng US? Yes. Tutulungan tayo ng US. Kailang armas, bala. Hindi sila sasama sa gera. Tayo lang ang isasabak sa gera. Okay ba yun? Ay. Tayo na ang susunod na Ukraine. Kaya salamat sa mga senador na ito na nagpahayag ng pagkalarma at sama maging tama ang gagawin ng gobyernong ito dahil napakatindi po ang gera. Naranasan ko na po ang gera. Ayoko ng gera. Sana maibalik nung dati, nung kalmado lang. Tignan nyo ang Vietnam. Merong sigalot with China on territories. Kaya lang, walang tension. Bakit? Diskarte. Ibang bansa, Malaysia, Indonesia, walang tension. Tayo lang ang may tension. And of course, Taiwan, dahil iba naman yung Taiwan. Tayo lang may tension. Bakit? Dahil sa US. Ang nagpapagulo dito sa South China Sea ang US. Tutulungan tayo. Sure yan, tutulungan. Kailang bala, armas, kwarta, billions of dollars. But never na makikipaggera sila nang dahil lang sa shoal, sa Rocks Islands. Tayo na po ang susunod na Ukraine. Humanda na po tayo.